Ito na po ang asawa ni Vice President Inday Sara Duterte na itong si Attorney Mans Carpio, okay? Ay magsampa ng 7.3 million. Oh, lagot kayo dito. Kaya iyak na lang kayo. Iyak sila dito, sa totoo lang. Iyak talaga sila dito. At ito yung reason, no? Baka ito yung magiging rason na hindi ito uubra pagdating doon sa Senado kapag i-hearing na itong impeachment trial ni VP Sara. Narito ang Balitang Pinoy TV. Okay, at heto na po ang asawa ni Vice President Inday Sara Duterte na itong si Attorney Mans Carpio, okay? Ay magsampa ng 7.3 million na kaso kaugnay sa impeachment complaint. So meaning to say, itong mga some of the members of the House of Committee on Justice sasampahan na ng kaso nitong asawa ni VP Sara, which is karapatan niya yan. So ngayon, tama itong ginagawa niya at malalagot itong mga itong sina Dilima, sina Jokno, itong mga pautot nila dito sa SALN ni Attorney Mans Carpio. Okay, hindi po tama 'yon na para bagang pinahiya nyo yung tao. Oh, nag-ano kayo ha, nag-expose kayo sa kanyang mga account, no, sa kanyang bangko, tapos wala naman silang nakikita doon na mga anomalya. Anong layunin nyo doon? 'Di ba? Pinahiya nyo ang tao, in-expose nyo ang kanyang bank account, and that is pasok yan sa bank secrecy law. Oh. Lagot kayo dito. Kaya iyak na lang kayo. Iyak sila dito, sa totoo lang. Iyak talaga sila dito. At ito yung reason, no? Baka ito yung magiging rason na hindi ito uubra pagdating doon sa Senado kapag i-hearing na itong impeachment trial ni VP Sara. Okay? Yan po ang itatalakay natin mamaya. Abang-abang kayo. At heto, matinding balita. Si Matibag, kayo nang humusga kung nagsisinungaling ba siya o nagsasabi ba siya ng totoo. Kasi alam nyo ba na itong NBI volunteer driver ng NBI, NBI nga eh, NBI volunteer driver. Oh. Nagpositibo sa gunpowder. Okay? Nagpositibo sa gunpowder. Pero meron akong video na ipapakita sa inyo na kayo nang humusga kung nagsasabi ba ng totoo itong si Matibag. Okay? Kayo na magsasabi ng totoo. Kasi ang dami niyang rason dito na alam mong huling-huli na sila. Pero magrarason pa talaga, di ba? Bakit hindi niyo aaminin na lang tapos mag-sorry ba kayo sa taong bayan o kung ano? Ang dami niyo pang kasing rason eh. Sa tingin siguro nila, magda-damage control sila pero napaghalataan na sinungaling. Sinungaling talaga. Okay? So, yun po ang mga pag-uusapan natin ngayong araw na ito, ngayong gabi na ito, no? Pero bago ang lahat, guys, paki-like at saka paki-share sa video na ito para, guys, kakalat ito sa taong bayan, ha? Marami po ang makaalam sa nangyayari ngayon sa ating update sa mundo ng politika. Sa mga first time dito nanood sa aking YouTube channel, no? Kung nakabisita kayo ngayon, nanonood kayo ngayon, ayan, nakita nyo akong aking mukha. Subscribe na. Subscribe na rin kayo kasi kung nakasubscribe kayo, libre lang yan ha, walang bayad yan kung pindutin nyo yung subscribe button. Updated pa kayo sa ating mga trending at mga maiinit na balita na kagaya nito. Okay? Unahin natin ito. Itong si Matibag. Unahin na, bago itong main topic natin na si Mans Carpio ay talagang pinagdiinan niya yung kanyang ano. Unahin natin na itong si Matibag. Ayan. Binalita ito ng Daily Tribune 3 minutes ago ha. Gunpowder questions ng mga media. Okay, tinanong siya. Kasi nagpositibo na eh. Okay? Yung driver nila nagpositibo sa gunpowder. Iyak ka ngayon. Hindi po magsisinungaling ang ano ha? Hindi po magsisinungaling ang scientific investigation. Palusot ka pa, Matibag. Palusot ka pa eh. Melvin Matibag defended an NBI volunteer driver arrested over last week's Senate shooting incident. Ito yung nagkaputukan doon, di ba? Sa loob ng Senado. Now, insisting the man was never issued a firearm despite testing positive for gunpowder residue. Kasi ang unang rason nila, hindi raw sila nagpapaputok itong NBI. Yan ang unang rason nila. Ngayon, nakita doon na nakita doon ay taga NBI yung nagpapaputok eh. May video. May nakaano eh. Merong nakakita. Daming media doon. Di ngayon, ang sabi ang unang rason ni Matibag,
Hindi yung taga-NBI, hindi yung taga-NBI, driver namin yun. Driver raw nila. Kasi yan ang argumento wala raw nagpapaputok sa mga NBI. Pero yung pinagbibintangan nila, yung mga pinagbibintangan ng media at yung mga taong bayan, driver raw yun. Driver nila. So hindi NBI. Okay? Driver ng NBI. Hindi raw NBI. Driver raw. Tapos hindi nila inamin na, syempre hindi nila aminin na nagpaputok yung driver. Okay? So, insisting the man was never issued a firearms despite of testing positive for gunpowder residue. Ngayon, nung tinitest na itong driver na ito, okay, ng CIDG, ang dito, correct me if I'm wrong, ang CIDG po ang nag-test dito sa driver. Kung diyan ang magpapatunay kung nagpapaputok ba siya o hindi. Ngayon, nag-positive ang driver ng gunpowder, okay? Nag-positive ng gunpowder. So, ibig sabihin, itong driver na sinabi nila, nagpaputok. Nagpaputok. So, yun ang ganyan talaga yun na kahit nga sa Amerika, sa ibang mga high-tech na mga countries like Amerika, sa kung anong mga bansa, sa ano pa ba mga high-tech na ba, Russia, sa Canada, yan ang talaga yung unang ginagawa, ng kung meron pong mga krimen, isa ito sa mga may kredibilidad na mga investigation, itong mga testing of gunpowder sa iyong katawan. Kasi once ikaw nagpaputok ka ng baril, malalaman yan. Yung gunpowder na yan, pag putok niyan, talagang yan, didikit yan sa katawan mo. Okay? Magdidikit yan. At matagal yang matanggal. Kahit maligo ka pa. Balita ko ha, matagal matanggal. Ngayon, this is really credible evidence, itong ginawa ng CIDG. That really speaks na the driver ay nagpaputok. Okay? Ngayon, na na-positive ito, syempre, pahiya si Matibag. Napahiya sila. Kasi, deny sila ng deny, di ba? Ngayon, kasi napahiya, nagpamedya, nagrason. Matibag claimed the residue may have come from the Senate floor area. Grabing rason, nakakatawa yung rason niya, sa sahig raw ng floor, where members of the Office of the Sergeant at Arms allegedly fired multiple shots during the chaos surrounding the reported ICC arrest threat against Senator Ronald De La Rosa. Dahil raw ang mga USAA sa Senado nagpaputok ng marami, di ba? Nung pinadapa raw yung driver nila, pagdapa doon raw dumikit yung powder. Alam mo, Matibag, no? Huwag mong gawing bobo kaming taong bayan. Yung pinadapa raw yung driver nila doon sa floor, doon na raw dumikit yung mga powder na tinira ng mga taga-Senado. Yung mga USAA Sergeant at Arms. So, halatang halata mo na nagrarason siya. Hindi naman yan didikit Sa pagkakaalam ko lagi tayong mga nanonood ng CSI before, hindi yan didikit. Didikit siguro yan sa floor. Pero remember, itong mga gunpowder na ito, Matibag hindi yan didikit sa floor. Siguro may mga yung bala na natapon, 'di ba? Yung ulo ng bala, 'yun ang yung talagang titira doon. Pero meron yang yung tawag doon? Yung remaining bullet lalaglag yan sa ilalim, okay? Pero hindi sa ibig sabihin na yung floor contaminated na ng gunpowder. Remember, pag putok niyan, meron po uusok yan. Kung uusok yan, kita naman natin yung solid liquid gas. Nabilong yan sa gas. Hindi man yan solid. Hindi man yan liquid. That belongs to a gas na element. Puputok yan. Di ba? Didikit yan sa katawan sa pinakamalapit na tao. O kaya'y, yan, mag-evaporate yan sa taas. Hindi yan pupunta sa sahig. Kasi pinadapa raw yung NBI driver. Kaya dumikit raw yung pulbura. Wow!
O ito pakinggan nyo ang kanyang video statement, okay? Panoorin natin mismo. Kayo nang humusga kung nagsisinungaling siya o hindi. O, play. Start ng investigation with the CIDG kahapon galing sila ng NBI. Kumusta sir yung outcome nito? 1:30 na nga po. So I don't want to preempt kung ano yung outcome ng investigation ng CIDG. But I've seen Mapapansin mo, natataranta na siyang i-answer ang question, di ba? Wala na siya, wala na. Nagsisinungaling na. That's my own opinion Sa tingin ko, nagsisinungaling siya. footages na critical na yung tao na inaresto na driver, he was arrested in front of the canteen ng GSIS sa second floor. Sir, categorical, nagpaputok ba ng baril at kung may in-issue ba ang NBI? No, hindi siya ini-issue ng barel. We don't issue barel sa mga ahente, no? Yeah, hindi raw in-issue. May nakakita raw na humawak. Naghawak meron doon. May nagsasabi naghawak daw. Di umano Walang ini-issue na barel. There are times, yung sinasabi nga, nagsisinungaling daw ako dahil may hawak na barel. There are times, Maraming nakakita siyempre nagsisinungaling ka. Nung sinabi mo na hindi NBI nang nagpapaputok. ako halimbawa yung agent, nagubad akong jacket, pinahawak ko isang barel, pwede yung mga ganun. Okay, Pinahawak raw ng baril. Nagubad ng jacket. Pakihawak yung baril. Yun raw. So ang tanong ko dyan, sino ang naghubad ng jacket at that time? At pinahawak sa driver? may bandala. But in no instance doon sa CCTV that he is holding a gun. Nagkaroon kasi ng parang reading, yung agent niya, na pagkamalan na siya, medyo magkawig sila So yung hindi siya siya yung mandala. Sir, kung GSIS siya galing, ibig sabihin, binitbit siya papunta dun sa loob ng Senate? Binitbit siya, literally. Dinala siya. At pagdating sa loob ng Senate, doon siya idinapa. Idinapa raw So the possibility of him getting the gunpowder doon sa floor is very huge. Pero yung mga nakuhang bala, bitbit na niya talaga. Imagine niyo nagpaputok na yung mga usa-araw. Yan ang claim nila, nagpaputok yung Sergeant at Arms. Siyempre, yung gunpowder na yon, yung smoke na yon, mag-evaporate yon. Pupunta yun sa taas, mag-evaporate. Hindi yun pupunta sa sahig. Tapos, mga ilang minuto lang yun, siyempre, mawawala na yun Tapos, pinapapunta raw, pinapadapa doon. Ito, tagal ng oras, di ba? Mas lalong wala na. Kasi, pinalakad pa nyo pa Pinalakad nyo pa, tapos pinadapa doon sa area. Mas lalong wala ng gunpowder doon. Di ba? Yung bag, kaya lang nalaman ng USA at saka ng CIA ng PSPG na may bag. Siyempre, I cannot blame Matibag Ide-defend talaga nila yung driver kasi tauhan nila yan They will do everything at all cost. Kasi kawawa naman yung driver. Kasalanan ninyo yan Siya nagsabi na may kukunin siyang bag na nandun sa planta. Start ng investigation with the So, yun pong yan po ang reason niya. O kayong mga taong bayan, kayong mga audience ko dito sa Donmar TV, naniniwala ba kayo sa rason ni Matibag? Na kaya raw, nagpositibo ang NBI driver ng gunpowder kasi pinadapa raw sa floor. At yung floor may gunpowder raw. Wow! Okay, punta na tayo sa next topic. Kayo nang humusga dyan. Ayoko nang umasa dyan sa mga rason ni Matibag. Okay, punta naman tayo dito kay Mans Carpio. Lagot talaga sila Dilima dito. Dilima, Jokno, Luistro, sa mga kagaguhan nyo dyan ginagawa ninyo sa House Committee on Justice. Ito na po. The taong bayan, the Filipino, ay sinuportahan po itong si Mans Carpio ngayon. Tama yung ginagawa mo, Mans Carpio. Alam mo, itong asawa ni VP Sara, hindi ito politikong tao, okay? Asawa siya, he is a practicing lawyer, okay? He is the husband of VP Sara, not a politician. Hindi po siya politiko. Hindi ko nga, hindi nga bihira Hindi ko nga nakita itong asawa o husband ni VP Sara na kung saan yung political events ay nandoon ito. Wala. Never mong makita ito sa mga campaign rally o any political groups na nagtipon-tipon, mga rally-rally. Never mong makita itong husband ni VP Sara. Kasi he is ika nga hindi mapolitikong tao at private na tao. A practicing lawyer nga na hindi nangingialam sa mundo ng politika. Tama lang yung ginagawa niya ngayon. Hindi nga ito nagpatulong kay VP Sara Kusa niyang sinalba ang kanyang sarili dito. Okay? So, itong sila Dilima, lagot talaga sila dito. Alam ko namang hindi sila kakampihan dito ng Supreme Court or any court in the Philippines, no? Kapag magaling na lawyer itong mga lawyers ni Mans Carpio Kapag malaman ito, lagot talaga sila Jokno dito, Dilima, Luistro, Ridon. Good luck sa inyong lahat. Good luck talaga. Manggu-good luck lang ako. Ito po yung balita, panoorin ninyo.
kahapon nag-convene na po ang Senado at mukhang tuloy-tuloy na nga po impeachment trial laban kay Vice President Sara Duterte na alam naman natin po ay asawa ng inyong kliyente. So ano po itong bagong, hingi lang po kami ng update dito po sa 7.3 million na lawsuit na isinampa po ninyo laban po sa mga ibang kinaukulan, kasama na po dyan si witness Ramil Madriaga. So can you give us... Ikaw, Ramil Madriaga, alam mo, sa totoo lang, kawawa ka dito eh. Ginamit ka lang. Kung sino man ang may utos sa'yo para tumistigo ka, mag-witness ka, para siraan lang si BP Sara, pagkatapos ngayon, kakasuhan ka. No? Yung mga allegation, accusation mo, alam naman ng korte yan, sablay talaga yan lahat. Akala mo siguro na tutulungan ka nitong mga nag-uutos sa'yo? Kung meron man? Wala. Ikaw yung kawawa dito, sa totoo lang. Kasi kung matatalo ka, mabubulok ka talaga sa kulungan. Mabubulok ka sa kulungan talaga. Kawawa ka, ginamit ka sa mga kalaban sa politika ni BP Sara, no? Kalaban sa politika ni BP Sara. Ginamit ka. Pagkatapos nun, kakasuhan ka. Hindi, tatalikuran ka na lang. Yan ang masasabi ko sa'yo, kawawa ka. Tatalikuran ko. Kung meron nang nag-promise sa'yo na makalabas ka kapag tutulong ka, ewan ko na lang kung manalo kung sino man ang manok ng administrasyon. Ewan ko lang, kahit yung manalong manok ng administrasyon, di ko nga alam kung ikaw ay makakalabas. Pero sa tingin ko, how much more kung mananalo pa si VP Sara sa 2028? Mabubulok ka sa kulungan. Kawawa ka. Po an update po kung ano po ang nangyari po dito sa 7.3. So that's a civil lawsuit po yan, damages. Kasi when we review the documents po, yung impeachment Itong lawyer na ito, magaling to documents, may mga nakita po kaming mga mali doon. Therefore, we are of the position na final nila yung impeachment complaint na yun simply to besmirch the reputation po of Attorney Mans Carpio Correct. and Vice President Sara Duterte. Oo. Kasi if we exercise our rights po, hindi po kasi dapat basta-basta lang ba na mag-file. Tapos yung goal naman pala ay manira ng reputation. Okay, so sir, Aligasyon sila ng aligasyon, kahit alam nilang dihado sila sa ebidensya, pero ang purpose nila, manira. Alam niyo, sa totoo lang, gagawin nila yan kahit alam nilang obvious na sinungaling sila. Kasi meron talagang maniniwala yung mga ordinaryong tao na hindi masyadong alam sa mga technical. Meron pa rin maniniwala. Kaya gagawin nila kahit alam nilang dihado sila. ano po yung mga, pwede po ba natin isa-isahin? Ano po ba yung mga nakita nyong mali doon sa kanilang mga isinama sa hearing po? We will reserve na lang, ma'am, kasi baka makatulong pa dun sa nila sa defenses. So Basta in summary, ma'am, may nakita po kaming mga mali. Therefore, yun nga po, yung position namin ay harassment yung ginawa nila. So hindi pa po nila alam. Ganyan kagaling itong mga lawyers ni VP Sara. Nire-reserve lang mga sagot nila kasi mahirap na kung sasabihin mo ano yung nakikita yung mali tapos sasabihin mo ngayon sa media. Makapag-prepare yung defenses, di ba? Kung ano exactly ito yung ginawa nilang mali, pero na-file na po sila? Ganun po ba yun? Well, dapat po, they should have been served the summons already. May So they kopya are na. aware. That there's Most likely po. Hindi ko po kasi ma-confirm kasi yung other party po yung may duty niyan to receive yung summons. So kung na-receive na po nila yun, they have 30 days from receipt to file their answer or their counterclaim. So yun pa Alam ko, sila Dilima ngayon, sila Jokno ngayon. Nanginginig na sila sa takot. Kasi, alam ni ito this is my own opinion. Ito yung mga hinala ko. Alam nila na gumagawa lang sila ng kalokohan. Kasi they will do everything para siraan si BP Sara kahit alam nilang hindi sila sigurado sa accusation nila, sa allegation nila, gagawin nila yan. Para lang kung hindi lulusot itong impeachment, at least nasiraan nila. Panira sila ng panira. Hindi naman nagbabago ang rating, mataas pa rin ang rating. Paano yan? 'Di ba? Kasi old tactics na yung ginagawa nila ni Dilima, nila Jokno, nila Luistro, nila Ridon. Old tactics na yun. Alam nyo, hindi po ganyan. If gusto nyong matalo ang inyong kalaban sa politika, no? Gumawa ka ng mabuti sa kapwa mo. Fight them with kabutihan. 'Di ba? Kung yung kalaban mo mabuti sa ganito, dapat mas butihan mo pa. Hindi yung kasi alam nyo, magaling yung kalaban mo, sisiraan mo na lang. Ganun yung ginagawa nila All tactics na yan. Kaya ang taong bayan ngayon, kung mapapansin nyo, hindi na maniniwala. Kahit anong sira nila, kahit anong paninira, araw-arawin nyo pang paninira yan, hindi na talaga maniniwala ang taong bayan. And that's the truth. Di ba? Heto, para lubos-lubusin na nating lahat, pakinggan natin ang kanilang
nag-press con na parang excited na sila, parang handa na raw sila, handa na silang matalo. Handa silang matalo. Thank you. Good afternoon, everyone. This is actually our first appearance as members of the prosecution panel. Wala kaming pakialam. If that is your first time, magsalita lang kayo, makinig kami. Of the House of Representatives. We would like to update. Ito lang yung comment ko kay Luis Troha. Ano siya? She is the type of congressman, attorney na nagpo-project na matalino pero hindi pala. O meron ganyang mga tao yung talitalinuhan pero kung tutuusin, wala namang laman yung utak. Oh. Yung ginawa niya sa kanyang asawa, di ba? Lawyer pa siya nun. Hindi rumispeto sa batas. Our beloved countrymen that the panel of prosecutors are ready to appear before the impeachment court. Ready na raw sila. Sige, abangan namin yan. As we have witnessed yesterday, the impeachment court already convened, and we commend the action of the Senate of the Philippines for responding to the mandate of the Constitution. Nevertheless, let us all be reminded that what is mandated to be forthwith is not only the convening, it is the trial that is mandated to be forthwith. We therefore look forward. Alam nyo sila, na bad trip kasi sila doon sa House Committee on Justice. Bad trip sila eh. Kasi, hindi sila sinipot ni VP Sara. Kasi, sisirain nila yung diskarte ng defense ni VP Sara doon. Pero hindi sinipot eh. So, talagang, mahihirapan sila pagdating doon sa Senado. Okay? Nahihirapan na nga silang mag-convince na makakuha sila ng 16 votes, 2/3 of the Senate members. Tapos, hindi pa sila sinipot, mahihirapan. That after the pre-trial, we will immediately proceed to the presentation of witnesses, presentation of evidence. Parang mga gago talaga sila, no? Nagpa-press con sila para ipaalam sa taong bayan kung ano yung gagawin nila doon sa Senado. Hindi syempre, ito mga gahaman sa exposure eh. Gustong laging magpapamedya kasi magpasikat sila eh. Libre na yung media coverage. Hindi nila alam na lahat ng mga revelation nila kung anong gagawin doon sa Senado, you are being watched by the defense team of VP Sara. Nag-study na sa inyo yung kung ano yung gagawin ninyo. Hindi kagaya ng defense team ni VP Sara na they are very discreet, reserved. Ang mga sagot talagang nire-reserve doon sa hearing. Kaya ang sabi ko dito, itong sila pagdating doon sa Senado, gigisahin ito ng mga defense team ni VP Sara. Trust me, promise yan. And consequently, to the judgment. By judgment, it's only either acquittal or conviction. We are currently preparing already for the forthcoming pre-trial and trial of these articles of impeachment. And I wish to share with you the teams that we have created. You will remember that the articles are summarized into 4. Article 1 pertains to threats and destabilization. No. Ito na nga mga kabalita. Ano na ang masasabi nyo patungkol sa balitang ito? Please comment down below mga kabalita. Pag-usapan natin yan sa comment section. At kung di ka pa nakasubscribe sa ating channel, baka naman